Kasi niligtas ka na niya sa tiyak na kapamakan. Libre yun. Ha? O yung mga tithes ninyo, galing din naman kay God yung mga trabaho na yan eh. Galing din kay God yung mga pera na iniaabot sa inyo ng mga parents nyo, doon sa mga kabataan. Pasikat kayo kay God. Subukan nyo. Magpasikat kay God. Kung hindi, ibigay ni God yung mga kailangan nyo. Simple lang naman eh. Simple lang. Huwag niyong alisin sa isip ang Diyos. Bakit? Unang utos. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all. Ha? Hindi sinabi ni tika muna, yung labahin ko, nung isang buwan pa ito eh. Sa sunod, na linggo na lang ako pupunta. Ganon ba? Ano na mahalaga? Yung labahin mo, yung kaluluwa mo. Thank the Lord. Amen. Nasaan yung unang utos? With all your heart. Paano mo masabing all heart? Kung nandun yung puso mo sa labahin mo. Kasalanan ba ng Diyos kung tumambak yung labahin mo? Wala kang pambiling sabon? Bakit nawalan? Mingi ka sa Diyos. Simple lang ang buhay, makinig kayo. Kagaya ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. May bahay na, pinatastas pa. Kasi ipaparenovate. Papadagdagan ng CR, papadagdagan ng kwarto. Pag-isip na kayo. Sa probinsya, ang bahay, 4 na sulok lang. Pag tumayo ka, mauultog ka. Sa gabi, tabi-tabi. Ha? Isang pamilya, doon sa 4 na sulok na yun. Simple ang buhay. Pero hindi sinasabi na masama ang magkaroon. Ang sinasabi, kung meron ka na, kontento ka. Ang sabi ng iba, kaya nga ako nagsikap para sa anak ko Meron ng bahay na malaki. Yung 4 na anak, binilhan ng tigi-isang bahay. Tigi-isa ng sasakyan. Kasi kaya siya nagsikap para sa anak niya, pero pinagsikapan niya sa illegal na paraan. Nasaan doon yung love? Ha? Bakit? Bakit walang love? Kahit mapasok ka sa illegal na gawain, kahit alam mong ayaw ng Diyos yun, love mo yung anak mo. Paano yung Diyos? Na pinagkasalahan mo. Mahal mo yung anak mo. Bakit hindi ba mahal ng Diyos yung mga anak mo? Paano yung kaluluwa mo? Saan ang punta? At maraming tao ang nakasadlak sa ganyang kalagayan na maipigay lamang ang luho ng mga anak ng pamilya. Hindi lang sa pamilya, sapagkat may kabit-kabit na siya, at marami siyang pera. Ipinagtayo niya ng mansion bawat pamilya niya. Ang kapalit na yung kaluluwa niya. Yung pinag-uusapan dito ay hindi para yumaman kayo dito sa buhay, dito sa lupa. Kundi ang pinag-uusapan dito ay paano nyo ba maisa sa katuparan yung pagliligtas na ginawa ni Jesus sa krus. Bakit? Nagawa na ni Jesus ang kaligtasan. Pero ano ang sabi sa banal na kasulatan na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyaw lamang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Praise the Lord. Amen. At yung sinasabing meron akong faith,
Tinanggap ko si Jesus Christ as my Savior, personal Savior. Tinanggap mo. Ang pagtanggap ay pagsunod. Ang pagmamahal ay pagsunod. Ang sabi, hindi ko mapapatawad yung may utang sa akin. Kapag siya na nga ang pinautang ko, ako pa ang masama. Simple. Ikaw ang nagkasala, si Jesus ang napako sa krus. Dapat ikaw ang pinako sa krus, pero si Jesus ang napako sa krus. Kaya huwag mo sasabihin na ikaw ay nakatulong na, ikaw pa ang masama, kaya hindi mo mapapatawad yung taong yun. Huwag niyong kalilimutan ang ginawa ni Jesus sa krus. Yan ay isang halimbawa na dapat tularan ng tao na walang pwedeng magmalaki kahit sino. Pero ngayon, sapagkat tinanggap niyo na ang Diyos, kayo'y gumagawa, nagsisikap makasunod ayon sa kalooban ng Diyos, meron na kayong pwedeng ipagmalaki. Sino? Si Jesus. Praise the Lord, amen. Pwede nang magmalaki ang sino mang taong tinanggap si Jesus. After mong tanggapin si Jesus, gumalaw ka na. Ikilos mo yung tinanggap mo. Kaya doon sa mga nasusumpungan ng gawain nito, sinabihan na, bumalik ka sa linggo, at ang sasagot pa ay, titingnan ko. Sige. Darating ang araw, titingnan ka lang din nang tumawag sa'yo. At sasabihin sa'yo, ay, matagal na kitang tinawag, anak. Para hindi ka umabot sa ganyang kalagayan. Kung nakinig ka lang sana, hindi ka na umabot sa ganyang kahirapan. Praise the Lord, amen. Sapagkat alam ng Diyos sa mga nagaganap sa bawat araw. Kaya ang sabi ng Diyos, anak, para hindi ka na maghirap. Ako'y nasumpungan mo. Ako ang tunay na yaman ng tao. Praise the Lord, amen. Oras na masumpungan mo ang Diyos. Huwag mong iwan ang Diyos. Lunes hanggang Sabado ay sayo. Pagdating ng Linggo, pag-aari ng Diyos ang araw na yan. Sa Katoliko, o sa gawain ito, o sa iba ba, na ang Linggo, ayun ang araw ng pamamahinga ng Diyos. Ang Linggo ay mahalaga doon sa mga tao na ang pamamahinga ng Diyos ay Linggo. Pero doon sa ang pamamahinga ng Diyos ay ibang araw, yun din ang araw ninyo, kasama ang Diyos. Praise the Lord, amen. Kaya palagaan niyo yan. Lunes hanggang Sabado, gugulin ninyo sa kung saan nyo gusto. Pagdating ng Linggo, ibigay nyo buong buo para sa Diyos. Bakit sinabing buong buo? 6 na araw na nga ang para sa inyo. Isang araw lamang ang para sa Diyos. Mahirap ang ibigay sa Diyos. Bakit? Di nyo kasi kilala ang Diyos, kaya ganyan kayo. Kung kilala nyo ang Diyos, ang araw ng Linggo talagang ibibigay nyo yan buo para sa Diyos. Amen. Doon sa mga nagsasabing ako naman yung nagdarasal sa bahay, alam ng Diyos yan. Oo, hindi naman namin sinasabi na hindi ka nagdarasal, pero kailangan mo ng kapatiran na magpapalakas sa iyo sa oras na ikaw ay manghihina. At magbibigay kalakasan ka rin sa iba na nanghihina. Kaya kailangan ay mayroong pakikipagtagpo sa Diyos sa gawain ng Diyos na kagaya ng ganito. Kaya doon sa mga naguguluhan, hindi alam kung saan ang tungo. Ang sagot diyan, wala pa sa iyo.
ang pinanggagalingan ng tamang daan. Praise the Lord. Amen. Kapag kung alam mo na, ang dinadaanan mo ay daan na kung saan ang dulo niya ay kinaroroonan ng Diyos, wala nang mahirap. Praise the Lord. Amen. Kahit tinitan pa yan, kahit patuhan yan, at maging dagat man yang nilalakaran mo, sasabihin mo lamang ay, sama na kayo, kasama ang Diyos sa paglalakbay ko. Praise the Lord. Amen. Sasabihin sa kanilang sumama sa iyo, kung alam mo ang dinadaanan mo, malakas ang loob mo magsabi sa kanilang, sama ka na sa akin. Pero dahil hindi mo pa alam ang dinadaanan mo, kaya hindi ka makapagsabi ng ganyan. Di ka nga sigurado eh. At kapag may nagtanong sa'yo, saan ang punta mo? Halika, sumama ka lang. Malalaman mo kung saan ang punta ko. Kapagkat mararamdaman mo habang naglalakbay tayo. Praise the Lord. Amen. At itong gawain ito ay isang paraan ng paglalakbay kasama ang Diyos. Para makapagdala kayo rito ng marami pang wala rito. Kailangan nyo ang isa't isa rito. Kailangan nyo ang isa't isa, makinig kayo. Kaya huwag kayong manatili lang doon sa sulok sa kwarto nyo. Lumabas kayo sa bahay nyo, pumunta kayo rito pag araw ng linggo. Praise the Lord. Amen. Para ma-encourage yung iba na nangihina pa. Hindi ka narito para lamang sa'yo. Narito ka para sa napakarami pang tao. The Lord. Amen. Amen. Kaya doon sa nagsasabing, doon na lang ako sa simbahan. Oo, doon ka. Ang tanong, buhay ka ba doon? Kung ikaw mismo hindi mo alam kung buhay ka, aba, maghanap ka ng iba. At ito yung lugar na yun, buhay ang mga tao dito. Praise the Lord. Amen. Pagkat ang taong buhay, may pakialam yan. May pakialam yan sa tao sa paligid. Bakit? Tingnan mo yung patay, may pakialam pa ba yan? Kapag pinaglalamayan siya, wala na. Eh kung buhay ka, may pakialam ka kung may isang taong nagugutom sa tabi mo. Yun ang taong buhay kasama ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Huwag mo sasabihin buhay ka at dala mo ang Diyos kung maramot ka. At kung duwag kang magutom, kaya ayaw mo magbigay. Wala sa iyo ang Diyos kapag duwag kang magutom. Takot kang magutom at ang hanap buhay mo ay ibinabangko mo. Mag-isip ka. Bakit bukas ba sa makalawa ay buhay ka pa? At ang mga ibinangko mo ay matitikman mo pa? Dito mag-isip kayo. Maaari ngayon ay may hawak kayo. Maaari ngayon mayroon kayong ipon. Maaari ngayon ay malusog kayo. Bukas di nyo alam. Bagat ang nakakaalam lamang niyan ay iisa. Walang iba kundi ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya niloloob ng Diyos na mangyari ang mga kahirapan para ma-realize ng tao. Kapag wala ka na, tatawag ka rin sa Diyos. Pero bakit kailangan maubos muna bago tumawag? Ha? Mag-isip nga kayo. Kapag meron kayong hawak, matuto kayong magbigay kahit di kayo hinihingan. Bagat ang biyaya ng Diyos, hindi maubos-ubos yan. Gawin nyo yan. Magbigay kayo kahit di kayo hinihingan. Praise the Lord. Amen.